Hello guys, ayan, sumagandang araw, gabi, tanghali dyan sa inyo lahat yan, sa lahat po natin mga viewers, yan. Okay, so for this video, bigyan ko naman kayo ng tip para hindi kayo hiwalayan, okay? So para hindi kayo iwanan, hiwalayan ng inyong mga boyfriend, ng inyong mga girlfriend, ng asawa, okay? So, hindi ko naman sinasabing perfecto kasi sabi nga natin, nobody's perfect, nobody's perfect relationship. Okay, pero may mga ilang hakbang lang tayo na isi-share ko sa inyo kung paano maging maiwasan at syempre nakita naman natin na epektibo talaga ito. Para hindi ka maiwasan at manatili sa iyo si Mister, si Mrs., si boyfriend at si girlfriend, di ba? So, syempre napakaganda naman yan na kung talagang mananatili ang inyong pagmamahal at alab ng pagmamahalan natin sa isa't isa. Kaya minsan guys, nangyayari sa atin pag may mga karelasyon ka, di ba? May pamilya ka, kadalasan sa pamilya naghiwalay, mag-girlfriend at mag-boyfriend naghiwalay. Dahilan sa kulang sila sa mga ibang kaparaanan. Lalo higit sa lahat, di ba, magkalayo, yung mga LDR relationship, naku, napakahirap niyan. So, mas lalo na halimbawa, ilang buwan na kayo magkahiwalay. Tapos, minsan hindi rin maiwasan pag tumatawag ka, di ba? Hindi mo makontak. O kaya minsan pag tumatawag ka, may kausap na iba. O, di ba? So, siyempre, kinakabahan ka. Uy, sino yun? Di ba? Sino naman yan? Ayun. Siyempre, sabihin natin na, magdududa ka talaga, di ba? Magdududa ka talaga. So, siyempre, yan. So, kaya, ang gagawin mo, yan, para hindi ka iwan. Ito yung mga ilang paraanan para si Mister o si Mrs., si girlfriend o si boyfriend hindi magawang mga liwa. O, di ba? Mga liwa, hindi kumanan. O, di ba? Okay, so unang tip po natin na dapat syempre, yung sweetness. Okay? Yung pagiging sweetness nyo dapat hindi nababago yan. Okay? So, hindi dapat nababago yan yung sweetness nyo. Kung ano man dati, yung pagkakilala nyo, kung paano kanya nakilala, di ba? Paano mo siya nakilala. Yan. So, dapat mananatili yun. At hindi naman lahat natin kilalang-kilala mag-asawa mo or boyfriend, girlfriend mo, hindi. Pero dapat tanggapin mo yan. Kung ano man yung pagkakilala mo at kung ano, may natuklasan ka man sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, tanggapin mo yan dahil nagkakilala kayo or meron kayong relasyon. So, dapat pag nagmahal ka sa isang tao, buo. Okay? So, kaya yung pagiging sweet nyo, dapat hindi nababago yan. Kasi di ba minsan masana pag may mga, nagsasama na, may anak na, nawawala yung sweetness. Okay? So, nawawala yung pagiging sweet. Parang, tawag dito yung parang, yung lumalayo na. So, nababago na. So, dapat mapanatili nyo yan. So, okay, number 1, yung sweetness nyo. Okay. Pangalawa, tiwala. Yan. So, dapat may tiwala ka doon sa girlfriend mo, sa asawa mo, sa boyfriend mo, na hindi ka ipagpapalit. Diba? May tiwala. At dapat ikaw din ay dapat pagkatiwalaan ka rin ng asawa mo, boyfriend mo, girlfriend mo. Kasi kung may tiwala ka sa niya, dapat ibig sabihin sa madaling salita, may tiwala kayo sa isa't isa na hindi dapat nyo masira. Okay? So, hindi nyo dapat sirain yan. So, dahil kasi alam mo, pag ang tiwala ng isang tao ay masira yan, ay nako, wala ang pag-asang magiging maayos yan. Sabi nga na, ang tiwala kasi ng isang tao ay hindi kayang bilhin yan. Diba? Yung tayo, real talk, pag nagtitiwala tayo sa ating kapwa, buong buo, so buong puso ka nagtitiwala. Pero pag nasira yan, wala na. Kahit pa totoo yung sinasabi niya, hindi ka na maniniwala dahil wala ka ng tiwala sa kanya. Okay. Una, sweetness nyo. Pangalawa, tiwala. Okay. Pangatlo, oras. Yan. Oras at panahon. Okay. So, dapat lagi ka may oras din sa asawa mo. Yan. Sa girlfriend mo, sa boyfriend mo. So, hindi yung nakapokus ka sa ibang bagay, nakalimutan mo na meron kang karelasyon na naghihintay.
Mayroon kang asawa na naghahantay, mayroon kang mga anak na naghahantay, mayroon kang girlfriend, mayroon kang boyfriend na naghahantay. So, dapat may oras ka para doon na sabihin, bibigyan mo sila ng oras na pagpapahalaga. Kasi mahalaga yung oras mo malaga yung panahon mo para sa isang relasyon mo. Kasi kung wala kang panahon, wala kang oras para sa kanya, para ano pa? 'Di ba? Para ano pa? Nagkaroon ka ng pamilya, nagkaroon ka ng girlfriend, boyfriend, kung wala ka rin namang panahon na ibibigay para sa kanya. Okay. So, una, sweetness, tiwala, oras. Kaya dapat may oras ka. At may oras kayo sa isa't isa na mag-uusap. Diba? Para at least kung may problema ka, may dadaing mo doon sa karelasyon mo. Kung malay mo yung karelasyon mo pala may problema na hindi man lang nababanggit sa iyo, so dapat napapag-usapan niyo yan. Okay. Pang-apat, update. Yan. Mahalaga yan. So kung ano man ang ginagawa mo, ano man sino kasama mo, saan ka man pupunta, dapat na-update mo yan doon sa karelasyon mo. Kasi para hindi, halimbawa, hindi ka pinagsisilosan, di ba? Kasi malay mo, pumunta ka halimbawa ng mall na hindi naman niya alam, tapos nagulat siya, ba't nandiyan ka sa mall? Sinong kasama mo? O, syempre, mahabang paliwanagan, ay, si pare o si kaibigan. So, dapat, on the spot pa lang, sasabihin mo na, oh, mahal, oh, ano man yung tawagan nyo, sweet love, honey. So, pupunta kami ng mall, pupunta kami ng ganito, kasama ko yung ganito, kasama ko yung ganito. So, dapat alam niya kung sino yung kasama mo para maalis doon sa pagsiselos. Kasi, syempre, hindi natin maiwasan yan. Magselos ka kung sinong kasama mo. Ako yung karelasyon mo, hindi mo kasama. Di ba? So, dapat updated ka sa lahat ng bagay na iyong ginagawa dahil normal, dahil mahalaga ka sa kanya, dapat alam niya yung mga pangyayari sa iyo. Dapat alam mo rin yung pangyayari sa kanya. So, pareho kayo. So, ibig sabihin, hindi lang ito tumutukoy sa lalaki o sa babae. Dapat pareho kayo update. Pareho kayo nagbibigay ng oras nyo. Ito tayo oras na ito, mag-usap tayo, ganito mag-usap, may panahon tayo, sa ganyan. Tapos ito yung mga ginagawa ko. So, dapat updated ka talaga kasi kapamilya mo yan, okay? Karelasyon mo yan, okay? Sunod, confidence. Yan. So, dapat confidence ka na hindi ka kayang pagpalit. Or, kasi hindi natin maiwasan, guys, na may nakita tayong limbawa o kaibigan or kaibigan ng kaibigan niya or nakasalamuha niya sa isang party, sa isang event or in any gathering na mas gwapo o mas maganda. So, dapat maging confidence ka. Diba? Dapat maging confidence ka na ikaw lang yung maganda at gwapo sa kanyang paningin at ganun ka rin. So, dapat siya yung pinakagwapo at pinakamaganda rin sa iyong paningin. So, dapat pareho kayo ng pananaw, okay? At hindi ka na dapat nag-entertain, okay? Ng iba pang tao na, di ba, oy, kunin ko yung ano mo kunin ko yung Facebook account mo, oy, message kita. So, dyan mag-uumpisa. Diba? Bakit kailangan kanya i-message? Kung may gusto siya sabihin, harapan ng girlfriend mo, harapan ng asawa mo, sabihin niya. Diba? So, for what? Okay? So, that is the one reason. Pag tinanggap mo yon, maring magkaroon ng gap ka. So, kaya, except lang siguro kung kaibigan mo na, uy, misis kita, tawag dito, akin ang ano mo para may kontakan tayo. So, yun, this is mga kaibigan lang yan. Pero kung hindi mo naman kaibigan at lalo higit sa lahat medyo may fault, wag na tumanggap pa ng mga third party, okay? Then respeto, okay? So pag may karelasyon ka na, dapat ulitin ko, dapat may respeto ka doon sa karelasyon mo, sa pamilya mo, okay? May pamilya ka man or may girlfriend ka man or boyfriend ka man, so dapat may respeto ka doon. Kaya hindi ka na kung tumatanggap ng iba pang i-entertainin. So, ibig sabihin, irerespeto mo ano yung meron kayong relasyon. Okay. Then, so yun, sweetness, tiwala,
ah, oras, panahon, respeto. Okay? Respeto at huwag ka nang tumanggap ng mga third party. Ano pa? Isa pa sa magiging dahilan kung bakit nagkakahiwalay din. Okay? So, iwasan nyo rin. Okay, boys or girls, isa din sa nagiging dahilan dyan, kung bakit din nahiwalayan. Okay? So, iwasan mo yung pagiging nagger. Okay? Kaya nga sabi natin respeto eh. Yan. So, pagrespeto. So, ano yung pagrespeto? Kita lahat, nakita mo naman halimbawa yung boyfriend mo o yung girlfriend mo, asawa mo, may kausap, huwag mo siya ipahiya doon. Okay? Huwag mo ipahiya yan doon na magkukos yun ng inyong gap. Porque ikaw yung karelasyon, hindi mo kilala yung tao na kausap niya, magagalit ka na, ipapaya. Huwag mo siya ipahiya. Yun tinatawag natin respeto. Yeah, so antayin nyo na kayo umuwi or pwede mo naman siya lapitan kasi syempre may asawa mo o boyfriend o girlfriend mo, pwede mo siya lapitan. Diba? So malay mo matagal niya palang kaibigan yon, di ba? So, wag yung agad-agad selos. Yan, isa pa yan. So, respeto, tsaka yon. So, ano yung mga bawal na dapat mong gawin? So, kasama dyan sa respeto yung pagsiselos. So, wag ka agad-agad magsiselos. Kasi, nakita mo magkausap lang naman. So, lumapit ka. Makipag-usap ka rin. Makipagkwentuhan ka rin. Diba? So, yun, at least, ito pala, boyfriend ko, ito, girl, ito pala yung asawa ko. Yan. Then, so, iwasan ang magselos ng wala namang sa lugar. At wag mong ipapahiya ang iyong karelasyon. Okay? So, isa yan sa mga bagay na minsan nangyayari na yung parang pag ikaw yung karelasyon na niya, parang tawag dito yung parang under mo siya ba? Parang gusto mo maging sunod-sunuran siya sa'yo kasi sa salita mo na, no. That is a big mistake. So, wala kayong respeto sa isa't isa. Di ba? So, yun. Isa yan sa mga dapat iwasan para mapanatili yung inyong pagmamahalan sa isa't isa. Ulitin natin. So, yung sweetness, hindi na mabago. Yung pagrespeto, yung oras at pagtiwala and confident ka at huwag ka nang tatanggap ng ibang mga third party. So, iwasan ang pagkakaroon ng pagsiselos. Bagkus respeto ang bawat isa. Okay? Magrespetuhan kayo sa isa't isa. Then, paano kayo nagsimula? Dapat panatili yun. Yung ibig sabihin, halimbawa, minsan kasi may mag-asawa na nawawala na yung sweetness. So, dapat ganun pa rin yun. So, kung nanligaw ka o nililigawan ka, dapat ganun ka pa rin yan. So, dapat walang mabago. Okay? Then, syempre girls or boys, so dapat always kumabango ka. Dati magpabango ka, magpaganda ka. Okay? Lalo kung mas may boyfriend ka na, may girlfriend ka na, dapat lalo ka magpaganda or magpagwapo. Yan. Kasi, may boyfriend ka na. So, yun yung sinasabi natin na kailangan mas presentable ka. Okay? Para doon sa kanya din. Yan, okay. So, yun. Isa yan sa mga tip natin na dapat manatili sa isang relasyon. Pag nagawa nyo yan, yung sweetness nyo, yung tiwala, yung respeto, yung panahon nyo sa isa't isa, at hindi sabihin ko sa iyo, perfect ang relasyon nyo. Okay? So, ilan lang yan sa mga tip para sa isang pamilya, sa isang mag-boyfriend, girlfriend, para hindi kayo lagi nag-away, maghihiwalay. Okay? So then, lastly, kung may mga bagay-bagay na hindi na may mga bagay na halimbawa hindi na gustuhan or may mga bagay na hindi na pagkasunduan, huwag yung pag-awayan. Okay? Bagkus dapat yung, kumbaga huwag yung pagtaluhan. Dapat nyo ay pag-usapan. At wag na wag, okay? Wag na wag kang magsasalita or magbibitiw ng salitang hiwalay. Either kahit galit ka na, sama na yung loob mo, wag na wag kang magbibitaw ng salitang maghiwalay na tayo. Kasi, isa din yan sa nagiging way. Parang minsan pinapairal yung pagiging pride. Okay? So, dapat give and take.
Sige, maghiwalay tayo, 'di hiwalay tayo. Yung ngayon 'pag nagkahiwalay na, doon na kayo magsisisihan, mahal niyo pa pala yung isa't isa. Or kung kayo mag-asawa man, may mga anak na apektuhan yung anak niyo, o 'di ba? So, wag na wag niyo yan guys, bitawang salita, yung paghihiwalay. Bagkus, kung meron kayong problema, sige ka, pag-usapan natin. Yan. So, ano ba yung bagay na nagawa ko? Ano yung bagay na hindi mo nagustuhan sa akin? Ano yung pagkakamali ko? So, pag-usapan natin doon sa loob ng kwarto. Okay? At yun, doon kayo sa loob ng kwarto mag-usap na hindi dapat nakikita ng inyong mga kasambahay, ng iyong mga kapaligiran. At least kayo lang dalawa ang nag-uusap at kayo lang din naman dalawa ang magsusolve niyan. Huwag naman yung kagaya ng iba ng mga palengkeran, magsisigawan. Tapos pag nagsisigawan, pag napag-usapan kayo, galit na galit. O, di ba? Sasabihin mga chismosa kayo, mga marites kayo, pero wag ka. Sinisigaw ninyo. Okay? Sinisigaw niyo yung inyong kahihiyan. So, ganoon lang. Sa pagkakaroon ng tip para hindi kayo magkahiwalay. Respeto, yung sweetness nyo, respeto, tiwala. Okay? Panahon, okay, ang oras, pag-update sa lahat ng mga ginagawa mo, dapat alam ng ka-partner mo yan. So, yun. Then, wag maging nagger at wag na wag mo ipapahiya ang bawat isa. Okay? At wag na wag magbibitaw ng salitang hiwalay. Okay? Bagkus, pag nagkaroon kayo ng problema, ayain mo, punta kayo sa loob ng kwarto, mag-usap kayo. Pag-usapan nyo, or else mag-date kayo. Okay? So, pag-usapan nyo yung mga bagay-bagay na nagkaroon ng isang pagkakamali o isang bagay na hindi nyo na naunawaan. Okay? So, I hope na mayroon tayong na-share sa inyo ng kaalaman para sa may mga karelasyon, okay, at pamilya, asawa, boyfriend, girlfriend. So, gawin nyo yan. So, I hope na meron kayo na mapulot ng kaunting aral sa akin. And see you next vlog. Okay? Okay, sa lahat naman guys ng mga nakagusto, yan, para sa mga nagustuhan nyo po yung video natin to. So, pakishare naman po. Yan, pakishare naman po ng ating videos para naman po marami din pong pamilya, maraming magkarelasyon yung matututo. May matututunan. Meron din silang mapupulot na aral na po pwede pala nilang gawin ito. Okay? So, yun. And syempre, don't forget to like and share and comment below. Okay? So, comment po guys kung ano po yung pag-usapan natin. Anong gusto yung pag-usapan natin sa susunod na videos. At syempre po, kung ikaw naman guys ay mayroong bahagi at gusto mo i-share sa atin, meron kang isang problema na gusto mo natin na solusyonan. So, let's talk about it. Okay? So, yun. Tuloy-tuloy lang po yung ating pagpanood. At syempre mag-comment kayo and subscribe of course. At sa pakiclick na rin ng all notification bell natin para updated kayo sa ating mga videos na ating i-upload. So, see you. Bye-bye.